Samantala, iba't ibang pinsala ang naitala sa ilang lugar sa iba pang bahagi ng Luzon dahil po sa masamang panahon. Ang mainit na balita, hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng malakas na ulan at baha, gumuho ang tulay sa barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Umapaw kasi ang ilog sa lugar. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang isang dike sa barangay at nagtuloy-tuloy ang malakas na agos ng tubig. Binahari ng ilang lugar sa San Fernando, Pampanga. Kabilang dyan ang ilang simbahan. Tulong-tulong ang ilang lalaki sa pagbubuhat ng ilang gamit. May kalsada ring nagmistulang ilog dahil sa baha. Naapektuhan naman ang trapiko sa bayan ng Macabebe dahil din sa baha. Sa barangay Batasan, dobleng perwisyo dahil nag-high tide din. Sabay po ng ulan at saka high tide. Nakakawa po, halos wala na silang makain. Sa Ilocos Norte, nasagip ng Philippine Coast Guard sa Lawag ang dalawang mangingisda matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka. Nangingisda raw ang dalawa nang tumaob ang kanilang bangka dahil sa malakas na alon. Nasa maayos na silang kondisyon at dinala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa medical assessment. Sa Ilocos Sur naman, nasira ang bahagi ng isang dike sa bayan ng Quirino dulot ng pagragasa ng ilog. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 500 hanggang 800 metro ang haba ng nasira. Umabot pa sa critical level ang ilog na humupa rin kalaunan. Sa Zaragoza, Nueva Ecija, halos 50 pamilya ang inilikas dahil sa baha sa dalawang barangay. Ayon sa Nueva Ecija Police, mula sa Barangay Mayamot at Barangay Santa Lucia ang mga inilikas. Isinara naman pansamantala sa mga motorista ang junction Cayapa Proper Provincial Road sa Nueva Vizcaya. Humambalang kasi sa kalsada ang lupa, putik at mga bato kasunod ng pag-uulan sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar ang local government. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.